Magandang araw sa inyong lahat. Ako si JC. Ngayong araw, hinihikayat ko kayong sumama sa isang pangbihirang paglalakbay sa kasaysayan at alamat ng bayanang Ilocano, si Lam-ang. Ang Lam-ang outline ay naglalaman ng introduction, logo, SDG 13, climate action at conclusion na nagtutulay sa kahalagahan ng pagbabago ng klima at ang ating tungkulin sa pangangalaga ng kalikasan. Dito sa Museo ni Lam-ang, hindi lang natin matutunghayan ang kanyang epikong pakikipagsapalaran, kundi mas maunawaan din natin kung paano patuloy na nanatiling buhay ang kanyang kwento sa ating kultura at identidad bilang mga Pilipino. Sa bawat sulok ng museyong ito, matutuklasan natin ang mga aral, simbolismo at mga hindi matitinag na katangian ng ating bayaning si Lam-ang. Welcome sa Museum ni Lam-ang. Alam niyo ba na si Lam-ang ay isang pambihirang bayani mula sa epikong Ilocano na biyag na Lam-ang? Hindi tulad ng karaniwang tao, pinanganak siya na agad na nakakapagsalita at may kakaibang lakas. Sa murang edad, hinarap niya ang mapanganib na paglalakbay upang ipaghiganti ang kanyang ama at nagwagi sa maraming laban. Ngunit hindi lang tapang ang taglay niya, siya rin ay matalino at pagmahal lalo sa kanyang minamahal na si Ines Canoyan. SDG 13, Climate Action. Ito ay tungkol sa pagkilos laban sa pagbabago ng klima at ang epekto nito sa ating mundo. Kahit na ang biyag ni Lam-ang ay isang epikong pampanitikan mula sa panahong pre-colonial, maaari nating maiugnay ito sa isyu ng pangangalaga sa kalikasan sa iba't ibang paraan. Makikibaka ni Lam-ang at ang kalikasan. Sa epiko, si Lam-ang ay dumaan sa maraming hamon, kabilang ang kanyang laban sa mga kaaway at mga elemento ng kalikasan. Maaari itong ihalin tulad sa laban ng tao sa mga epekto ng climate change. Ang pagiging matatapat, mapanindigan sa pagprotekto sa kalikasan. Pagtanggal ng pollution, metaphorical na connection. Matapos patayin nila ang tambalang isda o berkakan, nalasan ng tubig at napatay ang mga hayop sa ilog. Ang eksenang ito ay maaaring ipaliwanag bilang isang pahiwatig sa epekto ng kapabayaan ng tao sa kalikasan, tulad ng polusyon sa tubig at pagkasira ng ecosystem. Ang SDG 13 ay naglalayong itigil ang mga gawaing nakakasisira sa ating likas na yaman. Responsibilidad ng tao sa kalikasan. Si Lam-ang bilang isang bayani ay may responsibilidad sa kanyang bayan. Maaari itong mayugnay sa tungkulin ng bawat isa na pangalagaan ng kalikasan. Ang kwento ay maaaring magsilbing inspirasyon para sa mga lider at mamayayan na kumilos para sa mas malinis at ligtas na kapaligiran. Kahalagahan ng likas na yaman. Ang kwento ay naglalarawan ng isang pamayanang umaasa sa agrikultura at pangingisda. Ito ang mga sektor na pangunahing apektado ng climate change. Sa konteksto ng SDG 13, dapat nating mapanatili ang balanse sa ating likas na yaman upang matiyak ang kabuhayan ng mga susunod na henerasyon. Elemento ng logo. Ngayon, ating tatalakayin ang mga elemento na makikita sa logo na ito. Isa-isayin natin ang bawat bahagi upang maunawaan ang kanilang kahulugan at kung paano nila sinasaad ang identidad, layunin at mensahe ng logo. Makikita sa logo si Lam-ang bilang pangunahing tauhan. Si Lam-ang mismo ay isa sa pinakamahalagang elemento ng logo dahil siya ang pangunahing tauhan ng epiko. Ipinanganak na may pambihirang lakas at talino. Siya ay hindi tulad ng ibang bata, nakapagsalita agad siya pagkatapos ipinanganak at may malay na siya sa kanyang pagkatao. Ang kanyang presensya sa logo ay kumakatawan sa kanyang pagiging bayani ng panitikang Ilocano. Sumasalamin sa katapangan, determinasyon at di matitinag na espiritu ng kanyang lahi. Siya ay isang tagapagtaguyod ng katarungan at isang simbolo ng pambansang pagkakakilanlan para sa mga Ilocano. Sunod na makikita sa logo ang espada ni Lam-ang. Ang espada ay isang pangunahing sagisag ng tapang at pagiging mandirigma. Sa epiko, ginamit ito ni Lam-ang sa kanyang laban upang iganti ang kanyang ama
laban sa mga igorot na pumatay rito. Higit pa sa isang sandata, sinisimbolo rin ito sa lakas, determinasyon at kagitingan ng bayaning Silamang. Ipinapakita ng espada na siya ay hindi isang pangkaraniwang mortal, kundi isang tauhang may pambihirang kakayahan na handang ipaglaban ang katarungan. Ang kalasag o shield ay isang mahalagang bahagi ng sandatahan ni Lamang na sumasagisag sa proteksyon, depensa at katatagan sa kabila ng mga pagsubok. Sa konteksto ng epiko, ang kalasag ay hindi lamang isang panangga sa laban sa pisikal na panganib kung hindi isang simbolo rin ng kanyang matibay na paninindigan at kakayahang harapin ang anumang hamon sa buhay. Pinapakita nito ang kahalagahan ng pagiging matatag hindi lamang sa labanan, kundi pati na rin sa mga pagsubok ng buhay. Ang numerong 1960 na makikita sa logo ay maaaring may dalawang pangunahing kahulugan. Una, ito ay maaaring taon kung kailan isinulat o inilathala ang isang mahalagang bersyon ng epikong Biyag ni Lamang na naging batayan ng logo. Pangalawa, maaaring ito rin ang panahon kung kailan muling nakilala at isinubuhay ang epiko sa modernong panitikan. Ipinapakita ng taong ito na bagaman sinauna na ang kwento ni Lamang, patuloy itong may epekto sa kahalagahan sa kasalukuyang henerasyon. Bayag ni Lamang, ang pamana ng epiko. Ang bayag ni Lamang o ang buhay ni Lamang ay ang mismong pamagat ng epiko. At ito ay malalim na kahulugan. Hindi lamang ito isang kwento ng isang bayani may pambihirang lakas, kundi isa ring pagsasalaysay sa kulturang paniniwala at tradisyon ng mga Ilocano. Ang paglagay ng pamagat sa logo ay nagpapatibay sa pagkilala sa epiko ito bilang isang mahalagang bahagi ng panitikan Pilipino sa pamamagitan ng kwento ni Lamang, na ipapakita ang diwa ng katapangan, determinasyon at kagandahan ng kultura ng ating bansa. May pambihirang kapangyarihan at nagtataglay ng kakayahang lumaban para sa kanyang Panginoon. Sumisimbolo ito sa katapangan, proteksyon at lakas ng loob. Sa ilang interpretasyon, ang aso ay itinuturing ding isang espiritual na tagapagtanggol ni Lamang. Ang mahiwagang manok may kakayahang buhayin ng mga patay. Sa isang bahagi ng kwento, ginamit ito ni Lamang upang muling mabuhay matapos siyang lamunin ng isang higanteng isda. Ang manok ay sagisag ng himala, huling pagkakataon at kapangyarihang bumangon mula sa matinding pagsubok. Ngayon naman sa conclusion, ang logo ng Biyag ni Lamang ay hindi lamang isang simpleng larawan. Ito ay puno ng simbolo at may malalim na kahulugan. Ang bawat elemento, ang espada, si Lamang mismo, ang taon ng paglalathala, ang pamagat ng epiko at ang kanyang mahiwagang mga alaga ay may mahalagang papel sa pagsalaysay ng kwento ng bayaning Ilocano. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa logo, mas maunawaan natin ang kahalagaan ni Biyag ni Lamang hindi lamang bilang isang epiko, kundi isang bilang bahagi ng ating panitikang Pilipino na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa maraming henerasyon.